Dalawang pulang linya. Maliwanag na maliwanag ang dalawang pulang linyang iyon sa puting plastik na hawak ni Althea. Nakatitig lang siya roon, nakaupo sa malamig na sahig ng banyo, habang ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Tagumpay. Ito na yon. Nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit kung tagumpay ito, bakit parang may malaking bato na nakadagan sa kanyang puso? Bakit sa halip na tuwa, takot ang nananaig sa kanya? Nanginginig ang kamay niyang ibinaba ang pregnancy test sa sahig. Napayuko siya at napasapo sa kanyang noo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Nagsimula na ang lahat. At wala nang atrasan. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng pangamba. Hindi ito ang Althea na kilala niya. Naalala niya ang dati niyang buhay sa Quezon City. Ang maliit na apartment na tinitirhan niya. Tuwing hapon, upo siya sa may bintana at panonoorin ang mga batang masayang naglalaro sa kalsada. Ang tawanan nila, ang sigawan, ang paghahabulan. Isang simpleng tanawin para sa iba, pero para kay Dea, iyon ang larawan ng isang pangarap na napakalayong abutin. Isang pamilya. Iyon lang naman ang gusto niya. Isang malaking pamilya na uwian niya sa pagod na araw, mga kapatid na makakausap, isang ina na mayayakap. Pero lumaki siyang mag-isa sa isang ampunan, at nang umalis siya roon sa edad na 18, mag-isa pa rin niyang hinarap ang mundo. Ang ingay ng mga bata sa labas ay kabaligtaran ng nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kwarto. Ang hapunan niya ay laging para sa isang tao. Ang kaarawan niya ay binabati lang niya sa sarili. Ang pangarap na iyon ang nagtulak sa kanya na pumasok sa isang kasunduang babago sa buong buhay niya. Nagsimula ang lahat sa isang misteryosong tawag. Isang imbitasyon para sa isang mahalagang pag-uusap mula sa opisina ni Don Ricardo Elizalde. Ang pangalan pa lang ay nakakakilabot na. Sino ba namang hindi makakakilala sa patriarka ng Elizalde Holdings Corp? Isang titan sa mundo ng negosyo. Hindi niya alam kung bakit siya, isang simpleng babae, ang ipinatawag nito. Ang sumunod na araw, dinala siya ng isang itim na mamahaling sasakyan sa puso ng Makati. Ang gusali ng Elizalde Holdings ay parang isang dambuhalang toreng salamin na umaabot sa kalangitan. Bawat hakbang niya sa loob ng lobby na gawa sa marmol ay nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit at kaiba sa mundong iyon. Dinala siya sa pinakatuktok na palapag, sa opisina mismo ni Don Ricardo. Ang silid ay mas malaki pa sa buong apartment niya. Mula sa salaming pader, tanaw na tanaw ang buong syudad. Nakaupo si Don Ricardo Elizalde sa likod ng isang malaking mahogany desk. Matanda na ito, may mga puti ng buhok, pero ang tindig at ang paraan ng pagtingin nito ay puno ng kapangyarihan. Hindi ito ngumiti. Maupo ka, na Serrano, sabi nito sa isang boses na kalmado pero may bigat. Umupo si Dea, nanginginig ang mga tuhod. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan para itago ang panginginig. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang lalaki. Alam ko ang sitwasyon mo, Althea. Alam kong lumaki ka sa ampunan. Alam kong mag-isa ka sa buhay. At alam kong may isang bagay kang hinahangad higit sa lahat. Natigilan si Dea. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon? Isang pamilya, dugtong ni Don Ricardo, na parang nababasa ang nasa isip niya. Humina ito ng malalim. May anak ako, si Mateo. Ang CEO ng kumpanyang ito. Kilala mo siguro siya. Magaling siya sa negosyo pero wala siyang direksyon sa buhay. Palipat-lipat ng babae, walang sineseryoso. Kailangan niya ng responsibilidad. Kailangan niya ng isang bagay na magtatali sa kanya sa lupa. Itinuon ni Don Ricardo ang matatalim nitong mga mata kay Dea. Kailangan ko ng apo. At ikaw ang napili ko para ibigay yon sa akin. Parang nabingi si Dea. Tama ba ang narinig niya? Bibigyan kita ng 10 milyong piso, diretsong sabi ng matanda. Ang kailangan mo lang gawin ay magbuntis at isilang ang anak ni Mateo. Pagkatapos mong manganak, ibibigay mo sa akin ang bata, at malaya ka nang gawin ang gusto mo sa buhay mo, dala ang pera. 10 milyon. Ang halagang iyon ay sapat na para bumili ng bahay, magsimula ng negosyo, at hindi na muling mag-alala pa sa pera habang buhay. Ngunit ang kapalit.
Sir, hindi ko po yata kaya. Nauutal niyang sabi. Pakiramdam niya ay binastos ang buong pagkatao niya. Pag-isipan mo, Althea, sabi ni Don Ricardo, hindi na tinad. Hindi lang ito pera. Ito ang pagkakataon mo. Isang anak. Dugo mo, laman mo. Hindi ba't iyon ang simula ng pamilyang pinapangarap mo? Hindi ko siya ilalayo sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging bahagi ka ng buhay niya. Ang kasunduan ay para lang masigurong ang bata ay mananatiling isang Elizalde. Sumikip ang dibdib ni Thea. Isang anak. Ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga batang naglalaro sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang sariling dugo at laman. At sa isang iglap ng kahinaan, ng desperasyon, at ng matinding pagnanais na magkaroon ng isang pamilya, ang pagtanggi sa kanyang isipan ay dahan-dahang naging isang mapanganib na tanong, bakit hindi? Kinabukasan, bumalik siya. Inilatag sa harap niya ang isang makapal na kontrata. Bawat salita ay parang kadenang gumagapos sa kanya. Pero sa isip niya, nakikita na niya ang mukha ng isang sanggol. Ang kanyang anak. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ang pluma. Sa pagpirma niya sa ilalim ng kanyang pangalan, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Pakiramdam niya, ibinenta niya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ngayon, habang nakaupo sa sahig ng banyo ng bago niyang kondo unit, isang bahagi ng paunang bayad mula sa kasunduan, ang 20 linya sa kanyang harapan ay ang katibayan ng kanyang ginawa. Totoo na ito. May buhay na nabubuo sa loob niya. Ang anak ni Mateo Elizalde. Tumayo siya at lumabas ng banyo. Habang naglalakad siya sa sala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Ina Althea Serrano? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Yes, this is she. Good morning, ma'am. I'm calling from the AR Department of Elizalde Holdings Corporation. We would like to inform you that you have been accepted for the position you applied for. Napatigil sa paghina si Thea. You will be Mr. Mateo Elizalde's new executive secretary. Can you start on Monday? Napapikit ng mariin si Thea. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Ito na ang susunod na hakbang. Ang pagpasok sa teritoryo ng ama ng kanyang dinadala. Ang pagharap sa lalaking wala pang kamalay-malay sa lahat. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin sa kanyang kwarto. Tinitigan niya ang sarili, ang babaeng puno ng takot pero may bagong determinasyon sa mga mata. Kaya mo to, Thea, bulong niya sa sariling refleksyon. Para sa pangarap mo. Lunes. Araw ng pagpasok. Pakiramdam ni Althea ay suot niya ang isang baluti, hindi isang corporate attire. Ang bawat piraso ng damit, ang puting blouse, ang itim na pencil skirt, ang mga sapatos na may takong, ay tila nagpapabigat sa kanya sa halip na magbigay ng kumpiyansa. Habang nakatayo sa harap ng dambuhalang tour ng Elizalde Holdings, huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang pusong nagwawala sa kanyang dibdib. Para sa pangarap mo, bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi mula pa kagabi. Ang lobby ay mas nakakakilabot sa pangalawang pagkakataon. Ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin. Ang mga taong naglalakad ay may isang itsura, abala, seryoso, at parang pag-aari nila ang mundo. Bawat isa ay bahagi ng isang perpektong makina, at siya, si Thea, ay isang maliit na tornilyo na hindi pa sigurado kung saan lulugar. Pagdating niya sa kanyang desk sa labas ng opisina ng CE, mabilis siyang in-orient ng papalitan niyang sekretarya. Halos hindi niya matandaan ang lahat ng sinabi nito sa sobrang kaba. Ang tanging tumatak sa isip niya ay ang mga salitang, huwag na huwag mong inisin si Sir Matty. Lalo na sa umaga. At eksakto sa 8:00, bumukas ang pinto ng pribadong elevator na direkta sa kanilang palapag. Mula roon ay lumabas ang isang lalaking may tindig na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Si Mateo Matty Elizalde. Nakasuot ito ng isang perpektong pagkakatahing itim na suit, ang buhok ay bahagyang magulo sa paraang halatang sinadya, at ang mukha ay parang inukit ng isang henyong eskultor. Gwapo, pero may lamig sa kanyang mga mata na kayang magpayelo sa buong silid. Dumaan ito sa harap ng desk ni Thea na parang hindi siya nakita. Hindi man lang ito lumingon o tumingin. Para siyang isang mamahaling kasangkapan, isang palamuti sa paligid.
Bago ito pumasok sa opisina nito, huminto ito at nagsalita. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Eloy coffee. Black. No sugar. Now. Iyon lang. Isang utos, hindi pakiusap. Pagkatapos ay pumasok na ito sa kanyang opisina at isinara ang pinto, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Napatulala si Dea ng ilang segundo. Ito ang lalaki. Ang ama ng dinadala niya. Isang estrangherong nagbigay sa kanya ng anak nang hindi nito nalalaman. Isang lalaking ang unang mga salita sa kanya ay isang utos para sa kape. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso, pero mabilis niya itong isinantabi. Hindi ito ang oras para magdrama. Mayroon siyang trabaho, isang plano na kailangang sundin. Tumayo siya at nagmamadaling pumunta sa pantry, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pagbalik niya dala ang kape, dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng opisina. Pasok, sagot ng malamig na boses mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Mateo na nakaupo na sa kanyang silya, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Maingat niyang inilapag ang tasa ng kape sa isang sulok ng malawak nitong mesa. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Thank you, sabi nito, pero ang mga mata ay nasa papel pa rin. Isang salitang walang kabuhay-buhay. Tumalikod na si Thea para umalis nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Kuya, huwag mo namang takutin agad ang bago mong sekretary. Napalingon si Thea at nakita ang isang lalaking nakatayo malapit sa pinto, nakangiti sa kanya. Kung si Mateo ay isang bagyo, ang lalaking ito ay ang sikat ng araw pagkatapos nito. Mayroon itong parehong matipunong mukha tulad ni Mateo, pero ang mga mata nito ay puno ng init at kabaitan. Good morning, miss. Ako si Gabriel, pero gabi na lang, sabi nito, inilahad ang kamay. Kapatid ako ng dragon dyan sa loob. Napangiti si Thea sa unang pagkakataon ngayong araw. Inabot niya ang kamay nito. Aldea Serrano po, sir. Thea na lang po. Nice to meet you, Thea, sabi ni Gabe, ang ngiti ay hindi nawawala. Hayaan mo, dala ko ang tunay na kape. May dala itong 2 tasa mula sa isang sikat na coffee shop. Iniabot nito ang isa kay Thea. Para sa'yo. Welcome to Elizalde Holdings. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang kapatid. At ito naman para sa'yo, kuya. Baka sakaling bumait ka kahit konti. Kinuha ni Mateo ang kape ng walang imik, pero may bahagyang pagkunot ng noo. Pasensya ka na sa kuya ko, bulong ni Gabi kay Thea habang papalabas sila ng opisina. May sarili siyang mundo. Pero mabait naman yan minsan. Gumaan ang pakiramdam ni Thea. Sa gitna ng malamig at nakakatakot na lugar na ito, may isang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ang buong araw ay lumipas na puno ng tensyon. Bawat utos ni Mateo ay mabilis at walang palya. Bawat dokumentong ibinibigay nito ay kailangan niyang pag-aralan. Naramdaman ni Thea na bawat kilos niya ay inoobserbahan, sinusuri. Bandang 5:00 ng hapon, nang naghahanda na ang lahat para umuwi, lumabas si Mateo mula sa kanyang opisina at naglapag ng isang makapal na folder sa mesa ni Thea. Lahat ng files para sa merger proposal sa Vicencio Corp. Kailangan kong ma-reformat at ma-cross-reference ang lahat ng data na yan. Gusto kong makita yan sa mesa ko bukas ng umaga, bago mag-8:00, sabi nito, bago tumalikod at pumasok muli sa pribadong elevator. Naiwan si Thea na nakatingin sa tambak ng mga papel. Impossible. Ito ay trabaho para sa isang buong team, hindi para sa isang tao lang, at para matapos sa loob ng isang gabi. Ngayon niya naintindihan. Sinusubukan siya nito. Gusto nitong sumuko siya. Napasandal siya sa kanyang upuan, ramdam ang pagod at panghihina ng loob. Pero nang mapahawak siya sa kanyang tiyan, isang bagong determinasyon ang dumaloy sa kanyang dugo. Para sa'yo, anak, bulong niya. Nag-iisa siya sa buong palapag. Ang tanging ingay na maririnig ay ang pagtipa niya sa keyboard at ang malayong ugong ng aircon. Sa labas ng salaming bintana, ang syudad ay unti-unting nagiging dagat ng mga ilaw. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, narinig niya ang boses ng papalitan niyang sekretarya, si Marisa, nakausap ang isa pang empleyado malapit sa elevator. Naku, girl, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sir Mati. Bigla ang emergency sa probinsya. Kailangan kong umuwi. May bigla ang business trip pa naman siya sa Cebu bukas. Sino ang sasama sa kanya? Cebu. Business trip. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thea.
Ito na. Ito na ang pagkakataon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Pagod at puyat, pero tapos ang trabaho. Inilapag niya ang perpektong nakaayos na folder sa mesa ni Mateo, kalahating oras bago mag-alas 8. Nang dumating si Mateo, kinuha lang nito ang folder, binuklat, at walang sinabing anuman. Ngunit nakita ni Thea ang bahagyang pagtaas ng isang kilay nito, isang pahiwatig ng pagkagulat. Ilang minuto lang, lumabas si Marisa mula sa opisina ni Mateo, umiiyak. At pagkatapos, tinawag siya. May bigla ang biyahe ako papuntang Cebu. Hindi makakasama si Marisa, sabi ni Mateo, ang mukha ay halatang inis. Ikaw ang hahalili. Alam mo na ba ang tungkol sa mga dokumento ng Vicencio? Tumango si Thea, pinipilit itago ang pananabik sa kanyang boses. Opo, sir. Nirepaso ko po lahat kagabi. Napatingin ito sa kanya, isang matagal na tingin na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, tumango ito ng may pagkainis. Fine. Be ready in an hour. Aalis na tayo. Pagbalik ni Mateo sa kanyang opisina, napahawak si Thea sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong kaba at tagumpay. Napatingin siya sa saradong pinto ng opisina. Cebu. Ito na ang pagkakataon niya. Ang gintong pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Ang hangin sa Cebu ay mainit at maalinsangan, tulad ng tensyon sa loob ng business meeting. Sa tabi ko, tahimik na kumukuha ng mga tala si Althea. Epektibo siya, mabilis, at halos hindi mo mararamdaman ang presensya niya, isang perpektong sekretarya. Ngunit mayroon sa kanya na nakakagambala sa akin. Hindi ko matukoy kung ano. Pagkatapos ng maghapong pag-uusap, dinala kami ng mga business partner sa isang high-end na restobar sa tabi ng dagat. Dito nagsimula ang gulo. Habang umiinom ako kasama ang mga matatandang negosyante, napansin ko si Eng Tan, isang makulit at may edad ng investor, na hindi na tinatantanan si Thea. Patuloy itong naglalagay ng alak sa baso niya, ang mga kamay ay aksidenteng dumadapo sa kanyang braso at likod. Nakita ko ang pagkailang sa mukha ni Thea. Pilit siyang umingiti, pilit nakikisama, pero ang mga mata niya ay humihingi ng saklolo. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Karaniwan, wala akong pakialam. Bahagi iyon ng trabaho. Ngunit ngayon, may kung anong nag-udyok sa akin na tumayo. Tan, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero may diin. Lumapit ako sa kanila at inakbayan si Thea. Mukhang napapagod na ang sekretarya ko. Kung papayagan nyo, ay excuse ko na muna siya. Nagulat si Tan at mas lalo si Thea. Hinila ko siya palayo sa grupo, palayo sa ingay, at dinala sa isang tahimik na bahagi ng bar na tanaw ang madilim na dagat. Salamat, sir, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Huwag mo akong tawaging sir kapag wala tayo sa opisina, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. At sa susunod, matuto kang tumanggi. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Mula sa pasasalamat, naging bahagya itong nasaktan. Hindi po ganoon kadali, sagot niya. Hindi ako sumagot. Uminom na lang ako ng uminom. Hindi ko maintindihan kung bakit ako apektado. Ang babaeng ito, na ilang araw ko palang nakakasama, ay nagdudulot ng isang bagay sa akin na ayaw ko. Pinapaalala niya sa akin ang isang kahinaan na matagal ko nang ibinaon. Nakatayo lang kami roon sa dilim, pinapakinggan ang alon. Si Mateo ay patuloy sa pag-inom, sunod-sunod. Sa bawat lagok niya, tila may isang pader na unti-unting gumuho sa pagitan namin. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa mga ganitong event? Bigla niyang tanong, ang boses ay bahagyang magaspang dahil sa alak. Umiling ako. Dahil lahat ng ito ay peke, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa paligid. Ang mga ngiti, ang mga pag-uusap, ang mga kasunduan. Lahat para sa pera. Lahat para sa pangalan ng Elizalde. May pait sa kanyang boses na ngayon ko lang narinig. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang bahagi niya na hindi lang ang malamig na si. Nakita ko ang isang taong pagod at nasasakal. Ang tatay ko, pagpapatuloy niya, iniisip niya na kapag binigyan niya ako ng lahat ng ito, magiging masaya ako. Pero hindi niya naintindihan. Ang lahat ng ito ang dahilan kung bakit wala ako ng tanging bagay na gusto ko. Ano po iyon? Tanong ko ng mahina. Humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay madilim at malalim sa ilalim ng ilaw ng buwan. Kalayaan.
Sa sandaling iyon, hindi ko nakita si Mateo Elizalde, ang makapangyarihang siye. Ang nakita ko ay isang malungkot na lalaki na nakakulong sa isang gintong hawla. Isang taong, sa kabila ng lahat ng yaman niya, ay kasing uhaw ko rin sa isang bagay na hindi nabibili ng pera. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi dapat, awa. Pag-unawa. Isang koneksyon. Hindi ko alam kung paano, pero ang sumunod na nangyari ay malabo na. Nagsimula sa isang pag-uusap sa pagbabahagi ng mga sakit na hindi masabi. Dinala ko siya pabalik sa hotel. Lasing na siya, halos hindi na makalakad ng tuwid. Habang inaalalayan ko siya papasok sa kanyang suite, bigla niya akong hinawakan sa braso. "Huwag mo akong iwan," bulong niya, ang boses ay basag. "Please." Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang matinding kalungkutan at pangangailangan na tumunaw sa lahat ng depensa ko. Nakita ko sa kanya ang sarili ko. Dalawang kaluluwang naliligaw at nag-iisa. Hinalikan niya ako. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng desperasyon. Isang paghingi ng tulong. At sa kahinaan ko, sa pag-asa na ito na ang simula ng plano ko, tumugon ako. Ang gabing iyon ay isang bagyo ng mga emosyon. Isang pagkakamali. Isang kasalanan. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa dilim ng silid, naramdaman ko ang isang bagay na totoo. Isang koneksyon sa pagitan ng dalawang taong, sir. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Masakit ang ulo ko. Malabo ang lahat. At pagkatapos nakita ko siya. Si Althea. Natutulog sa tabi ko. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ko. Bumangon ako na parang napaso. Ano ang ginawa ko? Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay unti-unting bumalik. Ang alak. Ang pag-uusap. Ang halik. Ang lahat. Napatingin ako sa kanya. Payapa siyang natutulog, walang kamalay-malay sa kabuluhang nangyayari sa loob ko. Napakaganda niya. Napaka-inosente. At iyon ang nagpatakot sa akin. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magkaroon ng ganitong koneksyon. Ang attachment ay kahinaan. Ang pag-ibig ay isang bitad. Naalala ko ang nangyari sa aking ina, kung paano siya sinakal ng pangalan ng Elizalde, ng mga obligasyon, hanggang sa huli. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin. O sa kahit kanino. Kailangan ko siyang itulak palayo. Ngayon din bago pa mahuli ang lahat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ako, nakabihis na, nakatayo malayo sa kanya, ang mukha ko ay isang blangkong maskara. "Sir," tanong niya, ang boses ay nag-aantok pa. "Magbihis ka na," sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. "May flight tayo pabalik ng Maynila sa loob ng 2 oras." Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Pero, yung kagabi. Ang nangyari kagabi ay isang pagkakamali, putol ko sa kanya, bawat salita ay sinadya kong maging matalim. Nalasing ako. Nalasing ka. Kalimutan mo na ang nangyari. Huwag na nating pag-usapan pa. Nakita ko kung paano nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakita ko siyang nasaktan. Isang bahagi sa akin ang gustong bawiin ang lahat ng sinabi ko. Pero hindi ko ginawa. Ipinagpatuloy ko ang pagiging malupit. "Isa ka lang sekretarya ko, Ma Serrano. Tandaan mo yan. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang mga bagay-bagay." Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Lumabas ako ng kwarto, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng nagulong kumot at mga basag na pangarap. Ito ang tama. Ito ang kailangan kong gawin para protektahan ang sarili ko. Ngunit habang naglalakad ako palayo, bakit pakiramdam ko, hindi lang siya ang sinaktan ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik kami galing Cebu. Mula noon, bumalik sa dati ang lahat. Mas lumala pa. Si Mateo ay mas naging malamig, mas malayo. Para bang ang gabing iyon ay hindi kailanman nangyari. Pero para sa akin, bawat araw ay isang paalala. At ngayon, ang paalalang iyon ay nagsisimula ng maging pisikal. Nasa opisina ako, nag-aayos ng mga dokumento, nang bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nabitawan ko ang folder na hawak ko at kumalat ang mga papel sa sahig. "Okay ka lang, Dea?" tanong ng isang katrabaho. Tumango lang ako at sinabing napuyat lang ako. Ngunit habang pinupulot ko ang mga papel,
Isang malamig na takot at isang maliit na kislap ng pag-asa ang sabay na tumama sa akin. Sa isip ko, binibilang ko ang mga araw. Huli na ako. Huli na ako ng 1 linggo. Ang resulta ng 2 magkaibang pregnancy test ay magkapareho. Positibo. Hindi na ako nagulat. Sa loob-loob ko, alam ko na. Ramdam ko na ang pagbabago sa aking katawan. Ngunit ang makita ang kumpirmasyon sa aking harapan ay ibang usapan. Naging totoo ang lahat. Ang planong dati ay nasa isip ko lang ay ngayon nagkakaroon na ng sarili nitong tibok ng puso sa loob ko. Ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin kay Mateo. Paano mo sasabihin sa isang taong ang huling sinabi sa iyo ay isa ka lang pagkakamali na nagdadala ka ngayon ng bunga ng pagkakamaling iyon? Pero kailangan niyang malaman. Bahagi ito ng plano, bahagi ito ng kasunduan. At isang maliit, hangal na bahagi ng puso ko ang umasa na baka kapag nalaman niya, may magbago. Baka ang balitang ito ang gigising sa kanya. Isang gabi, tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko. Hinintay kong umalis ang lahat ng empleyado. Hinintay kong kami na lang dalawa ang matira sa buong palapag. Kumatok ako sa pinto ng kanyang opisina, ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Pasok, sabi ng pamilyar na malamig na boses. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakatayo malapit sa malaking salaming bintana, nakatalikod sa akin, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Sir Mateo, simula ko, nanginginig ang boses. Humarap siya. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay tila nagtatanong kung bakit ako naroon. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang isang maliit na sobre. Naglakad ako papalapit sa kanyang mesa at maingat na inilapag iyon. Sa loob ng sobre ay ang kopya ng resulta ng ultrasound mula sa isang klinik na pinuntahan ko kaninang umaga. Isang maliit na tuldok sa isang madilim na larawan. Ang unang larawan ng aming anak. Kumulot ang noo niya sa pagtataka. Kinuha niya ang sobre, binuksan ito, at tiningnan ang laman. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging pagkalito at pagkatapos galit. Isang dalisay at nakakatakot na galit. Ibinagsak niya ang papel sa mesa na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Ano to? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Buntis ako, sabi ko, pinipilit na maging matatag. Anak mo. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na walang tuwa, puno ng pang-insulto. Anak ko, ulit niya, lumapit siya sa akin, bawat hakbang ay mabigat. Huwag mo akong gawing tanga, Inma Serrano. Huwag mong susubukang gamitin ang isang gabi ng pagkakamali para itali ako. Hindi kita tinatrap, Mateo, sabi ko, ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay isang senyales ng aking desperasyon. Totoo ito. Talaga? Tinaasan niya ako ng kilay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngayon mo sasabihin yan. Napakagaling ng timing mo. Akala mo ba maluloko mo ako? Na maniniwala akong sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ako ang ama niyan. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal. Isang saksak sa puso. Magkano, tanong niya, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para mawala ka at yan sa buhay ko. Napailing ako, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Hindi pera ang habol ko. Lahat kayo, pera ang habol nyo, sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking opisina. Akala nyo dahil Elizalde ako, madali nyo akong mapapaikot. Akala mo makakakuha ka ng malaking pera sa akin dahil sa isang kasinungalingan. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa, kumuha ng isang checkbook at mabilis na nagsulat. Pinunit niya ang tseke at inihagis ito sa mesa sa harap ko. Hindi ko tiningnan ang halaga. Hindi mahalaga yon. Ayusin mo ang pagkakamaling yan, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig pero mas masakit, mas malupit kaysa dati. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Simula bukas, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito. Nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na ako makahinga. Ang lahat ng pag-asa, kahit gaano kaliit, ay nadurog at naging abo. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi ang malungkot na lalaki sa Cebu. Ito ay isang halimaw. Isang estrangherong puno ng put. Tumalikod ako.
Bawat hakbang palayo sa kanya, palayo sa opisina, ay parang paghakbang sa bubog. Hindi ko na pinigilan ang mga luha. Tumulo sila ng sunod-sunod, walang tigil. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa akin. Nabasa ang aking damit, ang aking buhok, pero hindi ko iyon ininda. Wala akong maramdaman kundi ang matinding kirot sa aking dibdib. Ang plano ko, ang kasunduan kay Don Ricardo, lahat ng iyon ay nawala sa isip ko. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng kanyang mga salita. Isang pagkakamali. Kasinungalingan. Ayusin mo yan. Napaupo ako sa basang bangketa, hindi alintana ang mga taong napapatingin. Niyakap ko ang aking sarili, ang aking tiyan, at humagulgol ako na parang isang bata. Mag-isa. Basang-basa sa ulan. Wasak na wasak. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Sa gitna ng aking pag-iyak, isang itim na sasakyan ang huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto sa passenger side. Mula roon ay bumaba ang isang pamilyar na anino, may hawak na payong. Mabilis siyang lumapit sa akin. Pinayungan niya ako mula sa malakas na buhos ng ulan. Lumuhod siya sa harap ko, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Gabriel. Dea, sabi niya, ang boses ay puno ng panginginig. Diyos ko, Dea, anong ginawa niya sa'yo? Hindi ako makasagot. Tumingin lang ako sa kanya, ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa aking mukha. Inalis niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa aking mga balikat. Hinawakan niya ang aking braso at marahang tinulungang tumayo. Halika na, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Ialis na kita rito. Habang inaalalayan niya ako papasok sa kanyang sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa tour ng Elizalde Holdings. Sa likod ng salamin sa pinakatuktok na palapag, alam kong nandoon pa rin si Mateo. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ang trabaho ko ang tinapos niya. Tinapos niya rin ang anumang natitirang katiting na pagtingin ko sa kanya. Ang natira na lang ay ang pangako ko sa aking anak at ang kasunduan sa kanyang ama. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas na parang isang panaginip na may kahalong lungkot at isang bagong uri ng pag-asa. Tinupad ni Don Ricardo ang kanyang pangako. Matapos ang gabing iyon ng pagtataboy, inilipat niya ako sa isang tahimik at ligtas na kondominium unit sa Taguig. Lahat ng pangangailangan ko ay ibinibigay. Mayroon akong sariling driver, isang kasambahay, at regular na check-up sa pinakamagaling na doktor. Hindi ko na kailangang mag-alala sa pera o sa anumang bagay. Ang tanging kailangan ko lang gawin ay alagaan ang sarili ko at ang sanggol sa aking sinapupunan. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kulang. Isang malaking puwang na hindi kayang punan ng pera. At sa puwang na yon pumasok si Gabriel. Si Gabi ang naging anino ko. Siya ang kasama ko sa bawat check-up. Siya ang bumibili ng lahat ng pagkaing pinaglilihian ko, kahit gaano pa kahirap hanapin. Siya ang nakikinig sa mga takot ko sa gabi at nagpapatawa sa akin sa umaga. Sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo, laging nariyan si Gebe, isang matatag na presensya, isang tahimik na tagapagligtas. Hindi siya nagtanong tungkol sa kasunduan. Hindi niya binanggit si Mateo. Ang tanging ipinadama niya sa akin ay pag-aalaga na walang hinihintay na kapalit. At dumating ang araw na isinilang ko ang isang magandang anghel. Isang batang babae na may mga matang kamukhang-kamukha ng ama nito, ngunit may ngiti na sariling-sarili niya. Pinangalanan ko siyang Samantha. Sam. Ang aking munting Sam. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, ay naglaho ng unang beses kong mayakap ang aking anak. Sa wakas, heto na siya. Ang pangarap ko. Ang pamilya ko. Si Gabi ay naroon din, nakatayo sa tabi ko, ang mga mata ay nangingilid sa luha habang pinagmamasdan niya si Sam. Para kaming isang tunay na pamilya. Isang larawan na perpekto sana, kung hindi lang ito nababalot ng isang malaking kasinungalingan. Isang hapon, ilang linggo matapos akong manganak, habang mahimbing na natutulog si Sam sa kanyang kuna, gumuho ang munti at tahimik kong mundo. Isang tawag mula sa isang kaibigan mula sa ampunan ang nagsimula ng lahat. Dea, nakita mo na ba ang balita? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Binuksan ko ang aking cellphone, at ang bumungad sa akin ay ang aking mukha. Sa lahat ng major news websites. Sa lahat ng social media feeds. Shocking, si Mateo Elizalde, nagbayad ng sekretarya para magkaanak.
Yan ikasunduan, 1 milyon para day isang Elizalde here. At ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng kontratang pinirmahan ko. Ang bawat salita, bawat detalye, nakalantad para pagpiestahan ng buong mundo. Nabitawan ko ang aking cellphone. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Ang aking sikreto, ang aking kahihiyan, ay naging isang pambansang eskandalo. Ang mga komento ay walang awa. Gold digger. Desperada. Kawawang bata. Sino? Sino ang gagawa nito sa akin? Sakto namang dumating si Gebe, dala ang mga gamit ni Sam. Nakita niya ang itsura ko, ang panginginig ng aking mga kamay, ang mga luhang bumabagsak sa aking mga pisngi. Dea, anong nangyari? Tanong niya, agad na lumapit sa akin. Itinuro ko ang cellphone. Nang makita niya ang balita, ang mukha niya ay nagpakita ng pagkagulat at galit. Sino ang may gawa nito? Sigaw niya. Papatayin ko kung sino man ang naglabas nito. Huwag kang mag-alala, Dea, ayusin ko to, poprotektahan kita. Umalis siya saglit para kumuha ng isang basong tubig. Iniwan niya ang kanyang laptop na bukas sa ibabaw ng coffee table. Habang umiiyak ako, napatingin ako sa screen ng laptop. May naka-open na email. At ang nakasulat sa pinakabagong isent item ay isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Si Gay Reyes. Siya ang pangalan ng reporter na unang naglabas ng istorya. Ang nagpadala ng email. Si Gabriel Elizalde. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Hindi. Hindi maaari. Si Gaby. Ang tagapagligtas ko. Ang tanging taong naging mabuti sa akin. Siya ang may gawa nito. Nang bumalik si Gabi dala ang tubig, nakita niya ang tinitingnan ko. Ang cellphone ko na may article, at ang kanyang laptop na may ebidensya ng kanyang kataksilan. Ang pagkagulat at galit sa kanyang mukha kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot, pagkatanto. Alam niyang alam ko na. Dea. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Isang salitang puno ng sakit, ng pagtataka, ng hindi makapaniwalang katotohanan. Ang boses ko ay basag, halos hindi marinig. Dea, makinig ka sa akin. Ginawa ko to para sa'yo, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Para sa akin. Napahagulgol ako, isang tawa na walang bakas ng saya. Sinira mo ang buhay ko. Ginawa mong isang circus ang buhay ng anak ko. Para sa akin. Hindi mo naintindihan, git niya, ang boses ay desperado. Habang may koneksyon ka kay Mateo, hindi ka magiging masaya. Habang hawak ka ng tatay niya sa liig, hindi ka magiging malaya. Gusto kong maputol ang lahat ng ugnayan mo sa kanila. Sa ganitong paraan, kamumuhian mo na ng tuluyan si Mateo. Itatakwil ka na ng pamilya ko. At kapag nangyari yon, ako na ang bahala sa'yo. Tayo. Tayo na lang, Dea. Ako, ikaw at si Sam. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya, malayo sa kanila. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Ang kanyang lohika ay baluktot at makasarili. Hindi ito pag-ibig. Ito ay pag-aangkin. Ang lalaking akala ko ay anghel na tagapagligtas ay isa palang demonyong nagbabalakayo. Ipinahamak niya ako sa pag-aakalang iyon ang paraan para makuha niya ako. Umalis ka, sabi ko, ang boses ko ay malamig na ngayon, walang emosyon. Dea, please eng. Sinabi kong umalis ka, sigaw ko, tinuro ang pinto, ang lahat ng lakas ko ay ibinuhos sa salitang iyon. Natigilan si Gebe. Nakita niya sa aking mga mata na wala nang babalikan. Ang tiwalang ibinigay ko sa kanya ay dinurog niya sa pinakamasakit na paraan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Nang magsara ang pinto, napaluhod ako sa sahig. Nawala na ang lahat. Si Mateo, ang ama ng anak ko, ay itinaboy ako. Ang pamilya Elizalde, na dapat ay poprotekta sa akin, ay ang sentro ng eskandalong ito. At si Gebe, ang taong pinagkatiwalaan ko, ang aking kaibigan, ang aking sandalan ay ang taong sumaksak sa akin ng patalikod. Niyakap ko ang aking mga tuhod at umiyak ng umiyak, ang mga hikbi ay umalingaw sa tahimik na kondominium. Wala na akong kakampi. Wala na akong mapupuntahan. Mag-isa na lang ulit ako. At sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang pag-iyak mula sa kwarto. Si Sam. Ang anak ko.
Tumayo ako, pinunasan ang aking mga luha. Wala na akong kakampi. Pero hindi ako nag-iisa. Mayroon akong anak na kailangan ako. At kung kailangan kong labanan ang buong mundo para sa kanya, gagawin ko. Ang pangalan ng Elizalde ay nasisira. Ang stock market ay bumabagsak. Ang telepono sa aking opisina ay walang tigil sa pagtunog. Ngunit wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Ang tanging nakikita ko ay ang litrato sa front page ng dyaryo sa aking mesa. Isang babae, si Althea, na may hawak na sanggol. Ang sanggol ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Kahit sa malabong print ng dyaryo, kitang-kita ko. Ang hugis ng kanyang mukha. Ang kanyang maliliit na kamay. At ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon. Para akong tumitingin sa isang salamin sa aking sariling litrato noong bata pa ako. Walang duda. Siya ay akin. Isang matinding kirot ang sumuntok sa aking dibdib. Isang halo ng pagsisisi, galit, at isang damdaming hindi ko pa naramdaman kailanman. Pag-aari. Ang lahat ng sinabi ko kay Thea noong gabing iyon ay bumalik sa akin na parang isang sampal. Kasinungalingan. Pagkakamali. Ayusin mo yan. Anong klaseng halimaw ako? Ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Gabi, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi ko pa nakikita dati. Ikaw, sigaw niya, itinuturo ako. Masaya ka na ba, kuya? Nasira mo na ang buhay niya. Nasira mo na ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Tanong ko, naguguluhan sa kanyang inaakto. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong ikaw ang naglabas ng kontrata. Ikaw ang nag-leak nito sa media para pahirapan siya, para patunayan sa lahat na isa ka lang walang pusong Elizalde. Tinitigan ko siya. Ang kanyang akusasyon ay napakalayo sa katotohanan, pero ang kanyang galit ay totoo. At sa isang iglap, isang malamig na realisasyon ang tumama sa akin. Ang kanyang galit ay hindi para sa akin. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang paglilipat ng sisi. Hindi ako, sabi ko ng mahinahon, ang aking boses ay puno ng bigat. Pero alam ko na kung sino. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng takot. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, Gabi, sabi ko, tumayo ako at hinarap siya. Ang mahalaga ay ang tanong na bakit. Bakit mo ginawa yon sa kanya? Ang babaeng sinasabi mong poprotektahan mo. Dahil mahal ko siya, sigaw niya, ang boses ay basag. Dahil gusto kong ilayo siya sa'yo. Sa laso ng pamilyang ito. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Hindi yan pagmamahal, Gabi. Pagsiselos yan. Pag-aangkin. Sinunog mo ang buong mundo niya sa pag-asang sa abo, ikaw ang pipiliin niya. Minahal mo ba siya o gusto mo lang siyang angkinin? Hindi siya nakasagot. Yumuko siya, talunan. Ang kapatid kong laging perpekto, ang mabait, ang tagapagligtas, ay mayroon ding dilim sa loob niya. At ang dilim na iyon ang nagpahamak sa babaeng mahalaga sa aming dalawa. Iniwan ko siyang nakatayo roon at nagmartsa ako palabas. Mayroon pa akong isang taong kailangang harapin. Dumiretso ako sa opisina ng aking ama. Pinasok ko ito ng walang katok-katok. Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko na siya pinatapos. Inihagis ko ang dyaryo sa kanyang mesa. Ito ba ang gusto ninyo, pa? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Isang malaking eskandalo. Ang pangalan ng Elizalde na nakakalat sa putik. Ginawa ko iyon para sa'yo, depensa niya. Para bigyan ka ng responsibilidad. Responsibilidad, sigaw ko. O para kontrolin ako. Tulad ng ginawa ninyo sa lahat ng bagay sa buhay ko. Tulad ng ginawa niyo kay mama. Natigilan siya sa pagbanggit ko sa ina ko. Huwag mong isali ang nanay mo rito. Bakit hindi, git ko? Siya ang perpektong ehemplo ng ginagawa ng pangalang Elizalde. Pinilit niyo siyang pumunta sa isang business event na ayaw niya. Isang event na mas mahalaga pa sa kaligtasan niya. At ano ang nangyari? Naaksidente siya sa daan. Namatay siya dahil sa ambisyon mo, pa. Dahil sa pesteng pangalan na yan. Ang mga salitang matagal ko ng kinimkim ay sa wakas lumabas na. Ang sakit na ibinaon ko sa loob ng maraming taon ay sumabog. Nakita ko ang gulat at sakit sa mukha ng aking ama. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi ang makapangyarihang Don Ricardo,
kundi isang matandang lalaki na puno ng pagsisisi. Hindi mo naiintindihan, anak eh. Hindi. Kayo ang hindi nakakaintindi, sabi ko, mas kalmado na ngayon. Tapos na ako. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa pangalan na yan. Tumalikod ako. Bago ako lumabas, humarap muli ako sa kanya. May apo kayo. At gagawin ko ang lahat para protektahan siya at ang ina niya. Mula sa media, mula sa mundo at kung kinakailangan, mula sa inyo. Paglabas ko, sinalubong ako ni Isabel Vicencio. Ang babaeng matagal nang gustong maging asawa ko para sa isang business merger. Mati, darling, sabi niya, nakakapit sa braso ko. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Daddy. Ayusin natin to kapag kasal na tayo. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Walang tayo, Belle, sabi ko ng mariin. At lalong walang kasal na magaganap. Tapos na ang lahat. Iniwan ko siyang nakanganga. Sa loob ng 1 oras, tinawagan ko ang communications department. Nagpatawag ako ng isang press conference. Kinahapunan, humarap ako sa daan-daang kamera at mikropono. Ang liwanag ng mga flash ay nakakasilaw. Magandang hapon sa inyong lahat, simula ko. Hindi ako narito para magtago o magsinungaling. Humina ako ng malalim. Totoo ang mga paratang. Mayroong kasunduan. Isang malaking pagkakamali na pinagsisisihan ko ng buong buhay ko. Pero ang mas malaking pagkakamali ay ang paraan ng pagtrato ko sa ina ng aking anak. Si Althea Serrano ay isang mabuting babae na napasok sa isang sitwasyong hindi niya deserve. At ang anak ko, si Samantha, ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, kahit nagsimula pa ito sa maling paraan. Tumingin ako ng diretsyo sa pangunahing kamera. Simula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para itama ang mga pagkakamali ko. Poprotektahan ko sila. Hihingin ko ang kanilang kapatawaran. At hindi ko hahayaang may kahit sinong manakit pa sa kanila. Iyon lang. Maraming salamat. Hindi ko na hinintay ang mga tanong. Tumalikod ako at umalis. May isa na lang akong lugar na kailangang puntahan. Gabi na nang marating ko ang condominium building na ibinigay sa akin ng aking ama ang address. Bawat hakbang papalapit sa pinto ng unit niya ay parang 1 milya ang layo. Kumatok ako. Nang bumukas ang pinto, nandoon siya. Si Thea. Ang mukha niya ay pagod at ang mga mata ay namumugto, pero mayroon itong bagong tigas, isang bagong tapang na hindi ko pa nakikita dati. Tinitigan niya ako, ang mga mata ay walang emosyon. Walang galit, walang sakit. Isang blankong pader. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay malamig. Ang lahat ng inihanda kong sasabihin ay naglaho. Ang tanging lumabas sa bibig ko ay ang mga salitang matagal ko nang dapat sinabi. Thea, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong, puno ng pagsisising hindi ko maipaliwanag. Patawarin mo ako. Humarap ako sa kanya, ang puso ko ay nasa aking mga kamay, handang tanggapin ang anumang hatol niya. Thea, hayaan mo akong itama ang lahat. Ang mga salitang ipatawad at hayaan mo akong itama ang lahat ay madaling sabihin. Pero ang tiwalang minsan ng winasak ay hindi na ibabalik sa isang iglap. Hindi ko siya pinapasok noong gabing iyon. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya, na wala na kaming dapat pag-usapan. Isinara ko ang pinto, sumandal dito, at tahimik na umiyak. Napanood ko ang kanyang press conference. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit ang takot sa puso ko ay mas malakas. Pero hindi siya sumuko. Kinabukasan, may kumakatok sa pinto. Pagbukas ko, wala siyang sinabi. Iniabot niya lang ang isang paper bag na puno ng diapers, gatas, at mga gamit para kay Sam. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis. Ganoon ang naging routine niya araw-araw. Hindi siya nangungulit. Hindi siya tumatawag. Nagpapadala lang siya ng mga bagay na kailangan namin. Minsan pagkain, minsan mga laruan para kay Sam. Isang beses, isang air purifier dahil nabanggit daw ni Gabe noon na madalas akong bahingin. Naalala niya. Mula sa bintana ng aking unit, madalas ko siyang nakikita sa ibaba. Nakatayo lang sa tabi ng kanyang kotse, nakatingin sa direksyon ng aking bintana, na parang binabantayan kami mula sa malayo. Minsan, inaabutan siya roon ng ulan pero hindi siya umaalis. Isang araw, kailangan kong dalhin si Sam sa pedya para sa kanyang bakuna. Paglabas ko ng gusali, nandoon siya, naghihintay.
Hayaan mo na akong ihatid kayo, sabi niya, hindi isang utos, kundi isang pakiusap. Nag-alinlangan ako, pero mabigat dalhin si Sam kasama ang lahat ng gamit niya. Pumayag ako. Sa loob ng kotse, tahimik lang kami. Pero hindi ito ang nakakailang nakatahimikan tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan na may bigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Sa klinik, habang umiiyak si Sam dahil sa turok, nakita ko ang panik at pag-aalala sa mukha ni Mateo. Kinuha niya ang isa sa mga laruan at sinubukang patahanin ang anak namin. Ang makapangyarihang CEO ng Elizalde Holdings ay mukhang isang ordinaryong ama na hindi alam ang gagawin. At sa unang pagkakataon, napangiti ako. Isang maliit, bahagyang ngiti. Pag-uwi namin, habang papalitan ko ng diaper si Sam, bigla itong umiyak ng malakas. Ako na, alok ni Mateo. Ibinigay ko sa kanya ang diaper. Ang kanyang malalaki at magagaspang na mga kamay ay mukhang napakatorpe habang sinusubukang ayusin ang malinis na lampin. Mali-mali ang pagkabit niya pero hindi siya tumigil. Pinagpawisan siya pero patuloy lang siya. Sa wakas, nang maitama niya ito, tumingin siya sa akin. Ang mukha ay parang isang estudyanteng nakakuha ng perpektong score sa exam. Okay na ba? Tanong niya may ngiti sa labi. Tumango ako, hindi mapigilan ang pagtawa ng mahina. Dahan-dahan, unti-unti, pinapasok ko siya muli sa buhay namin. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang ama ni Sam. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang dating Mateo na mayabang at malamig. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay mas mahinahon, mas mapagpasensya. Isang hapon, habang natutulog si Sam, naabutan ko siyang may kausap sa kanyang cellphone sa may balkonahe. Opo, Docs. I understand. Kailangan kong harapin iyon hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila, narinig kong sabi niya. Nang makita niya ako, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Sino yon? Tanong ko. Nag-atubili siya. Elre therapist, pag-amin niya. Tinutulungan niya akong ayusin ang mga isyu ko. Ang tungkol sa nanay ko ang takot ko sa responsibilidad. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan yon. Ang pag-amin na kailangan niya ng tulong ay isang senyales ng tunay na lakas, hindi kahinaan. Iyon ang sandaling naramdaman kong ang pagbabago niya ay totoo. Hindi ito pakitang tao. Ginagawa niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Si Mateo ay naging regular na bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Sabay kaming kumakain ng hapunan. Sabay naming pinapatulog si Sam. Para kaming isang pamilya kahit walang opisyal na titulo. Isang linggo ng umaga, dinala niya kami sa isang park. Habang masayang naglalaro si Sam sa damuhan, nakaupo kami sa isang bench, pinapanood siya. Dea, sabi niya, binasag ang katahimikan. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong nasaktan kita sa paraang hindi kayang ayusin ng kahit anong sorry. Pero gusto kong malaman mo na bawat araw, sinusubukan kong maging karapat-dapat sa inyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo na kaya kong maging lalaking kailangan mo at amang kailangan ni Sam. Napatingin ako kay Sam na tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. Nakita ko ang purong kaligayahan sa mukha ng anak ko. Kaligayahan na dala ng pagkakaroon ng isang ina at isang ama. Naalala ko ang pangarap ko. Isang pamilya. Heto na sa harap ko. Hindi perpekto. Puno ng mga peklat at basag. Pero totoo. Humina ako ng malalim. Tumingin ako kay Mateo. Sige, sabi ko ng mahina. Subukan nating muli. Pero dahan-dahan lang. Isang napakalaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting ngayon ko lang nakita. Hindi niya ako niyakap o hinalikan. Tumango lang siya, isang kilos ng pag-unawa at paggalang. Iyon ang simula ng aming muling pagbuo, makalipas ang 2 taon. Ang hangin sa hardin ay sariwa. Ang huni ng mga ibon ay musika sa aking pandinig. Nakatayo ako sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Sam, na 4 na taong gulang na ngayon, ay masayang tumatakbo, hinahabol ang aming aso. Ang kanyang tawanan ay ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. At si Dea, ang aking asawa. Nakaupo siya sa isang upuan, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan.
Ang kanyang ngiti habang pinapanood si Sam ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga kamay, sa aming pangalawang anak na malapit ng isilang. Isang lalaki. Miguel Ricardo ang ipapangalan namin sa kanya. Malikot na naman siya, sabi ni Thea, tumatawa. Mana sa kuya niya, biro ko. Sumandal siya sa akin, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi ko kailanman inakalang posible. Ang daan na tinahak namin ay hindi madali. Puno ito ng mga luha, sakit at pagpapatawad. Ngunit bawat hakbang, bawat pagsubok ay sulit. Natutunan kong harapin ang aking mga demonyo. Nakipag-ayos ako sa aking ama at kapatid. Natutunan kong ang pagiging isang Elizalde ay hindi isang sumpa, kundi isang responsibilidad na pwedeng gamitin sa kabutihan. Pero ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-iwas sa sakit. Ito ay ang paghilom ng mga sugat ng isa't isa. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya, ibinulong sa kanyang buhok. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sobra. Tumingin siya sa malawak na hardin, sa aming anak na naglalaro, sa bahay na aming itinayo. Sa wakas, sabi niya, ang boses ay puno ng kagalakan. Sa wakas, buo na tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni Mateo at Althea. Aking mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pag-iwan ng oras at damdamin upang subaybayan ang paglalakbay ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging totoo sina Thea at Mateo sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga problema, ang pait ng kanilang mga luha, at ang tamis ng kanilang tagumpay. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging perpekto, at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay isang paalala na mayroong pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin nito ang ating kasalukuyan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Thea at Mateo? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa at malaman kung paano naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong lahat.